Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. Ito po ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad para sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Magandang hapon paring Ado. Mga kababayan, kami po ay nakiramay sa lahat sa mga pangyayari na hindi natin inaakala. Sa pangyayari na lahat tayo ay nagulat. Alam mo, kami ni paring Ado ay nag-uusap at kami po ay nagkaroon ng konklusyon na ang ating bayan ngayon ay nasa dangerous times. Nasa kalagayan na hindi na natin alam saan tayo patutungo, mga kababayan. Kaya kami po ay nananawagan sa inyo na magkaisat po tayo at labanan natin ang mga pang-abuso na sobra-sobra na ginagawa ng ating gobyerno. Kung kaya nilang abusuhin, kaya nilang babuyin, kaya nilang basta-basta na lang hindi respetuhin ang karapatan ng isang tao, lalo na kung siya po ay isang dating Pangulo, nagserbi na maganda para sa ating bayan, ay ganun-ganunin na lamang, mga kababayan, hindi po tayo maghiwalay-hiwalay, kundi magbuklod-buklod tayo at patungo tayo sa pagsupil nitong kalagayan natin that we are now in a state of police, state of dictatorship, state of undeclared martial law. Bago natin ipatuloy ang diskusyon tungkol dyan, ito muna po, kasi nambanggit ng lokaret na babae dyan sa Malacanang ang pag-aakusa niya na si Duterte daw po ay ang gumagawa ng dictatorial tendencies, or si Duterte daw ay isang diktador. Ito po, uulitin natin, ito po napalabas na namin, but uulitin natin itong irresponsable na babae na kailan lang hinire dyan sa Malacanang, at ito po ang una niyang pinagsasabi. At dito po natin makikita kung sino ba talaga ang diktador sa ating bansa. Ito po. Why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. So, sinasabi niya, nagkamali pa nga siya, sinasabi niya si Marcos daw keeps on repeating, when in fact she should have said Duterte keeps on repeating. Doon pa lang makikita mo na yung tangengot talaga itong babaeng ito. But anyway, for people who understood and are tolerant of her being a tangengot, we understood that she was implying that Duterte keeps on repeating that
we are in a state of dictatorship. Alam mo po, yung sinasabi nitong tangingot na Claire Castro ay napatunayan na. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, mga kababayan, na we are in a state of martial law. We are in a police state. We are in a undeclared martial law. Ay napatunayan kailan lang. Ito lamang na mga dumaang mga araw. Na ang ating Pangulo, dating Pangulo, President Duterte, ay nanggaling sa Hong Kong dahil naimbitahan siya ng mga OFWs doon at sa quest niya na ikakampanya yung kanyang mga kasama sa PDP laban na tumatakbong senador, at siya po ay was very actively and graciously received by many Filipinos. Pag-uwi po niya, pinakita ng Marcos government ang isang manifestation of the real dictatorship, the real state of martial law in the Philippines. Pag dating ni President Duterte sa airport pa lang, pinakita na ng henchman ni Marcos na si Torre kung gaano kaabusado itong rehime ni Marcos. If the President Marcos Sr. declared martial law but was gentle in its declaration, this is the worst nang gagaling sa kanyang anak, mga kababayan, na napaka harsh, napaka cruel, napaka abusive na implementation of this undeclared martial law, showing the real dictator that he is, mga kababayan. Ito po, pakita nato sa ato ang mga fellow Mindanawans, ato ang mga kauban sa Mindanao, atong mga amigos sa Mindanao, atong mga amigos sa Cebu, sa Visayas, kung unsa ka diktador kining ni ang naglingkod karon sa Malacañang. Looy kaayo ang tao, tigulang na, almost getting to 80 years old, 79, ilang giabusaran, they abused him by just a small time police officer who does not care about respect, courtesy to our former president. Ito po, hinuli ang ating Pangulo sa airport pa lang. Ipakita natin ang video. Ayaw lagi. Asa si Bingbong? Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw lagi. Wala lagi waran. Bong, just Bingbong. Ayaw na. Magsakay tayo lahat yan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na, ayaw, ay nagkakapal ng bata, ayaw sila. Ha? Yung si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwarang bata. Paglapag pa lang, inabangan na ang ating Pangulo, paglapag niya sa aeroplano, galing Hong Kong, nakaabang na si Mr. General Torre at uhulihin na. Pero ang napag-usapan nila, bakit siya huhulihin? Wala namang pinakita na warrant of arrest. As a matter of fact, we will prove that later on doon sa presko ni Marcos, that there was actually no original or authentic warrant of arrest. Digital copy lang. At nasa
cellphone lang ang pag-arrest kay President Duterte. Ito po, mga kababayan, habang hinuhuli siya, katakot-takot ang pangbabastos ni Torre sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama, sa kanyang abogado. Makikita nyo dito, isang police officer na dapat maayos, marespeto, pero anong ginawa? Pinapakita niya ang kanyang pagkadiktador din, pagka-oppressive. Ito po ang mga video na dapat tingnan ng mga Pilipino para makita nyo ang pag-abusar, pag-hihimok at pag-insulto nila sa dating Pangulo na si President Rodrigo Duterte. Tingnan mo itong mga video, a series of video showing Torre is no longer performing as a gentleman and an officer, but a very harsh and cruel police officer, only anong tawag nito? Only dictated by Marcos himself. Ito po, mga kababayan. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, 8 o'clock sir eh. 8:30 na sir. May hinihintay ako na anak. Hindi, siya. On record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyos. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my order sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center sir. Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be That's removed from precisely the point that I'm saying. Ano yung naman yan? Huwag kayong magano. Please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa kanila. Maano-ano yung lawyer. Maano-ano yung lawyer. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Attorney, please Huwag mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time lang. kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito mga kayo lahat, ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Tumalikod na lang. Tumalikod na lang. Tumalikod ka na lang. Tumalikod ka na lang. Huwag mo hawakan. Dito, dito, dito!
Don't do it personal. Don't do it personal. Puro kayo sa gobyerno. Hoy, nandito yung preso, hindi dyan. Sandali lang. Hindi naman kasama yun eh. May sasabihin lang. Pinaglalaban ng ating dating Pangulo yung karapatan niya. Sabi niya nung una, ano bang charges against me? Ha? Kasi kung pinapakita yung warrant of arrest, malalaman niya kung anong nakalagay doon. Pero walang pinapakita. At nobody informed him. There is no representative from the Department of Justice na ito po ay sheer police brutality. Brute force. Sheer brute force of the police. At ito po ay direct orders from Marcos. Because sinasabi ng ating dating Pangulo, parating yung anak ko, siya ang magiging abogado ko. Anong sinasabi nitong henchman ni Marcos, mga kababayan? Hindi na darating yun. At hindi namin papapasukin. Alam mo, ang lawyer ni Pangulong Duterte, ang anak niya, si Sara, who is not even an ordinary citizen, she is the vice president, out of respect na lang. She was voted by 32 million Filipinos. Bakit ba hindi mapagbigyan? Hinuli niyo na yung tao. Alam na niya na dadalhin niyo sa lupaypay na nga yung tao, pero maski konting hinihiling, hindi niyo mapagbigyan. Marcos, bakit mo ginaganan? Yung tatay mo nadugta na sa preso, nadugta na doon sa crematory, kung saan man yan. Pero dahil sa magandang puso ni Duterte, ikaw pa mismo, Marcos, ang nagsabi na walang ibang presidente, at nagpasalamat kayo kay Duterte na dinala yung tatay mo, binigyan ng honors when wala naman siyang honor because he was ousted from this country. Pero anong ginawa? Pinagbigyan kayo ni Duterte. Pero itong humihingi si Duterte, yung inutusan mong general or colonel, walang respeto, hindi mo binigyan ng pag-aaral na respetuhin yung dating Pangulo. On the contrary, you ordered him to be harsh, to be cruel to the former president. Ganon ka ba, Marcos Jr.? Walang katiting ka sa tatay mo. Napaka marespeto na tao yon si Ferdinand Marcos Sr. Ikaw, hindi ko alam na ganun ka pala ang pagkatao mo, mga kababayan. Ito pa, may mga iba pang video na ipapakita natin. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan.
sir. Kung masusunod dito ngayon, reklamo niyo na ako. Gusto niya kausapin para lang i-clarify. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso rin niyo po sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, Sir, di ba siya po yung talaga? you know that you've done your duty. Okay? You've done your duty. Alalayan lang si Presidente. Napakabastos nitong tao na ito. Sino bang naglakas loob na bakit ba naglakas loob itong Tory na ito, mga kababayan, na pambabastos kay Pangulong Duterte? Hihilahin ko yan. Wala bang kortesya yan? Why was he acting up? He's acting that way because he has a direct instruction from the dictator na si Marcos Jr. I-provoke mo. I-provoke mo at i-manhandle mo yan. Kasi galit ako dyan. Dahil tinawag akong bangag. Yun ang totoo dyan. So, mga kababayan, ano pa bang nangyayari sa ating bansa? Kayo mga nakikinig dyan, alam ko, marami din na ayaw maniwala sa akin. Marami din na who will criticize me. But whether you do that or not, I am appealing to the multitude of Filipinos and telling you or asking you, can we accept this kind of behavior from a police who is directly instructed by Marcos to do this? Anong masasabi mo, Ado? Sana naman natuto na siya sa failure ng tatay niya because this event, this style of arrest, opens old wounds nung nangyari noong 1983 kay Ninoy Aquino. At ngayon, inuulit naman itong anak, At ano ba karapatan ng isang tao sa lipunan natin ngayon? Wala naman tayong karapatan. Mga kababayan, bakit po namin sinasabi ito lahat? Na ito po ay pakulo ni Marcos lahat. Na ganito ang pagtrato kay Duterte. Ito po, sa kanyang press con, he revealed himself. Ito smoking gun. Ito, pinaplano nila talaga na gaganawin ito kay Duterte. Ito, pakinggan muna natin. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it
after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. This is happening 12:07 of the early morning of March 12 na. In other words, almost one day na after he got the 3 o'clock call. And this is happening 1 hour after the President himself confirmed na si Duterte ay nakasakay na sa aeroplano at nag-take off ng aeroplano papunta sa Dahig. Okay. Okay. Ang question ni Joe Luis sa kanya, simple. Can we provide the press a physical copy of the warrant of arrest? Narinig niyo, mga kabansa. So, anong sagot nitong bangag na Pangulo? Ha? With due respect, Mr. Bangag. Ha? At 3 a.m., Secretary Remulla called me and informed me. I saw it. O, kung ikaw responsible ka na Pangulo, hindi mo ba sasabihin na, can you give me the copy? Okay. Para original. Can you give me the copy? Dahil akong presidente, ako mananagot niyan. At ako ang mag-order kung saan ba galing yan? Galing ba sa ICC yan directly or galing sa Interpol or paano yan? Wala kang tinatanong. So sa 6 a.m. daw tumawag na naman daw si Remulla and we already have it. Sabi niya, we already have it. Akala ko mayroon ka na. Tapos sa 6 a.m. ka pa sasabi na we already have it. Tapos ngayon, tinatanong ka ng PCO mo kung makapagbigay, bakit wala ka mapagbigay? Responsibilidad mo yung... Tatawag ka ng press con, wala ka maibigay na. Ano ba yan? So kung hindi nyo ma-produce by 12:07 a.m. of March 12, wala kayong prinisent nung arestuhin nyo si Presidente Duterte. Kung hindi, text message siguro. Yes. In fact, that is the very reason that you have kidnapped President Duterte. In fact, he made it very clear that you are forcing me to go with you. You have violated my rights. Nasaan yung charges? What are the charges against me? In fact, yung asawa ni Presidente, si Hanilet, sinasabi, nasaan yung warrant? Bingbong, nasaan ba yung warrant? Wala namang pinapakita na warrant. This is a warrantless arrest. My God. So, mga kababayan, ito po ay pinapakita namin sa inyo. Hooks, wala kayong matakita. Kung gaano kakalus itong bansa na ito, gobyerno na ito at pangulo na ito. Tapos, anong sabi at 6:30? Nung tawagan siya ni Remulla, okay, you have already a copy. Let's put our plans into place. Yeah. So, plans into place. So, ibig sabihin, because ang alam natin, yung warrant of arrest daw ay naka-seal and it has been unsealed. And siguro natunugan nito na pupunta si Duterte sa Hong Kong. Nag-meeting sila. And balita ko from the grapevine, this was really well-planned. Ang kasama, a certain Gibo Teodoro, a certain Anyo,
a certain Remulla, and Dalawang Remulla. And itong bangag na Pangulo. So, he revealed it himself. We did it through our plans. So, pinlano ninyo talaga na hulihin nyo si Duterte. Because ayaw nyo na nandyan si Duterte, nandyan si Sara, mauunsame ang mga plano nyo to perpetuate yourselves into power. Kung responsable itong presidente ito, inabot dapat niya yung flight dahil bukong-buko. Sa simula pa lang, wala na. Kailangan ibalik na kagad si Duterte dito dahil the procedure, the legal procedure was not followed, and you committed an impeachable offense of a warrantless arrest. Betrayal of public illegal trust. Order. Betrayal of public trust. He really thinks he can defend himself by using the Interpol as an excuse when the Interpol ay isa lamang na instrumento or utusan ng ICC. Interpol only moves because of the ICC. And the ICC has no jurisdiction. Ilang beses na sinasabi ni Marcos yan na walang jurisdiction, walang government instrumentality, walang government department, walang ahensya na makipag-ugnayan sa ICC. Tapos harapan sa press con mo, sinasabi mo, hindi nyo inaresto si Duterte dahil sa ICC. Inaresto nyo siya dahil sa Interpol. Excuse me, the Interpol action is based on an ICC action, and your action is based on an Interpol. The cause of the cause is the cause of the final effect. Philosophy yan. Alam mo, Marcos, palusot ka pa. Hindi mo na lang sabihin na ikaw talaga ang nagpa-aresto, hindi ang ICC. Ikaw talaga ang nagpa-aresto kay Duterte para makabawi ka dahil hindi mo matanggap yung mga katotohanan na sinasabi ni Duterte na ikaw ay isang drug addict. You hate Duterte so much that you use the ICC excuse after you have said from the beginning, and sinasabi mo, paulit-ulit ko lang sinasabi na walang jurisdiction ng ICC, but you have changed your mind because suddenly you became very angry with Duterte. And wala kang decorum, wala kang self-restraint. Pinalabas mo yung hatred mo against Duterte and ginagamit mo ang gobyerno para sa revenge mo against Duterte. And that is the truth. Weaponizing the government. Ang tingnan mo ito, yung kanyang henchman, itong si John B. Remulla, with due respect, ito, alam mo, mayroon tayong mga relationship with friends, mayroon tayong relationship with people, but in this kind of situation, we have to be blunt about what we have to say. Ito po, pakinggan natin yung interview nitong si John B. Remulla. Kung hindi ba non-sequitur. Alam mo ba yung non-sequitur in law? It does not necessarily follow. Tinatanong ka, ang layo ng sagot mo. Ito, for the first time, hindi lang ang layo, hindi sinagot. Nag-appreciate ako dito sa Karen Davila. Ito, ang galing ng tanong niya. Eko, pakita natin yung interview. I wanted to ask you, this is quite interesting. Did the government, lumabag ba ang gobyerno sa proseso, sa arrest proceedings of the custodial state? I'll read it again. Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang
judge or hukom sa Pilipinas, Secretary? Good morning, Karen. Good morning, attorney. I am not a lawyer. I cannot interpret the law, nor am I a competent authority. But I find it amusing that Attorney Lambino keeps on insisting on the rights of the former president. What about the rights of the 30,000 who he summarily had killed? Napakakalukuhan naman yan. Wala namang kinalaman yung rights dito sa mga 30 million or 30,000 or 3,000 or 6,000. Nobody in the Philippines has yet or has yet able to come up with a list. Come up with a real list. The PNP is saying this, the Army is saying this, the Lima is saying this, and yet this guy is saying 30,000. Wala pong kinalaman yan sa tanong ni Karen Davila. Lumumpas pa sa 27,000 ang Rappler. The rights of the 30,000 na sinasabi mo na the rights of the 30,000 is still to be litigated, it's still to be proven. Pero itong nangyayari kay Duterte na hinuli nyo na, it's already being done. At ang sinasabi ni Karen, sa pagdakip mo sa kanya at sinakay nyo sa aeroplano, hindi ba nag-violate kayo ng provision mismo ng ating batas at saka ng ating ng Rome Statute, yung Article 59? Kasi sino bang anybody can just bring a warrant with the sheer power of government. Anybody can just pull a warrant out of their sleeves and say, ito, dakpin na kita. Pero mayroong right of due process, mayroong right sa ating saligang batas para ipagtibay ang karapatan na hindi basta-basta mahuli ka kung wala kang klaro na basihan sa pag-aresto mo. That is why the rationale there, it has to be brought to a court for the judge to decide whether this is a valid warrant or not. Can you imagine? Certification daw ng Secretary of Justice. Ipapamimigay nila yung kopya ng digital copy of the warrant as certified by the Secretary of Justice. Pwede ba yun? Kailan pa? Is the Secretary of Justice already a judicial authority, a judge, a justice? Sabi ni Torre, they acted on the DOJ acting as the judicial authority daw ang DOJ. Well, when you are in a state of martial law, pwede. Masquerading as democracy. Anything can be described as valid. Anything can be described as that is the definition or that is the interpretation. Pero the law is very clear. The dictionary is very clear what it means, a competent judicial authority. At nakakatawa naman na isang sekretary ng Malacanang, sekretary pa ng isang malaking departamento ay hindi masagot-sagot, nililihis yung issue, at 30,000 daw, galit na galit siya dahil pinatay daw yung 30,000. Tinorture pa daw at inaprubahan na ba yan? Kaya nga, that is the basis for the investigation now with the DOJ. Yun ang subject matter ng Quadcom, ng ginawa nyo na nga yung investigation. Pero at the same time, sinasabi na ni Marcos na we will not entertain the ICC, pero nilabag nyo pa rin. At you trampled on the freedom, liberty of a former president. Even if you are against him politically, but he is still entitled
to an iota of respect. At nakita nyo naman yung pinaggagawa ng henchman nyo na si Torre. Kung gaano bastusin ang pamilya, gaano bastusin, even the Vice President, hindi niya papapasukin. Even if the President, former President has said na yan ang abogado ko. So, hindi nila pinapasok si Vice President. So, ang tumayo na abogado ay si Attorney Delgra. Pero look at what Torre did to Attorney Delgra. He manhandled him. Pwede ba yun? Under a democracy, under a rule of law, pwede bang i-manhandle mo yung isang abogado? Just because ikaw ay nakatingala sa nag-utos sa iyo na presidente ng Pilipinas? Ang alam ko, a lawyer is an officer of the court. Yes. Bakit mo? Imamanhandle. Sinabi pa ng anak na, huwag mong hawakan yan, huwag mong hawakan yan. Buti na, doon si Kitty. And yet he did it still. Talagang pambabastos. At saka yung security. And only to impress his benefactor. Yung nag-utos sa kanya. Siguro, kasama sa plano nila. Kasi, sabi ni Marcos, and we instituted our plans. Kasama siguro doon ang instruction na, Torre, make sure na i-intimidate mo. I-harass mo, i-instigate mo si Duterte. Provoke mo. I-provoke mo para kung ano. Gatungan. Para kung pumalag sa iyo, barilin mo na o kaya upakan mo. That's the instruction I'm supposed to I suppose. Provoke them to resist arrest. So, kayo mga kababayan na nakikinig, nakakita sa mga harassment, nakakita sa mga insulto, kayo ba? Dating presidente pa yan. Kayo ba? If that kind of treatment is done to your family, if it's even done to a former president, a powerful, influential person at that, ano na lang yung mga ordinary na mga tao kung ganunin nitong undeclared martial law, the state which we are today, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin ang isang komentary dito sa yung tinanong ni Karen Davila na hindi ba kaya nilabag ninyo ang ICC rules wherein bago nyo isakay sa eroplano or bago nyo dalhin dito, i-check muna yung authenticity ng warrant of arrest through a judicial entity or a court of law. Ito, pakinggan natin si Sas Rogando, mga kababayan. Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay. Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasabihin ko sa inyo ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simple an extension of common criminal law principles sa buong mundo. Okay? So, kasama yan, yung principle na yan, na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings. Because ang standard ng criminal law ay, anong standard ng criminal law in order for you to be convicted? Proof beyond reasonable doubt. Hindi lang proof beyond reasonable doubt. Kailangan, the entire proceedings has been fair. Okay? Ngayon, merong rules. Okay? May rules of court. Yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito. Huwag tayong magmaang-maangan. Kahit yung mga dim-dim dyan na, hindi ko na sabihin, pero may kapitbahay ako na nang molesta siya ng estudyante niya nung 80s. Charot. Anyway,
meron yung rules, di ba may rules of court nga tayo eh. Papaliwanag ko lang kayo sa Pilipinas ha. And this applies to all criminal, in all jurisdictions. Yung procedural fairness, ibig sabihin, the entire procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty eh. So dapat, meron kang justification kung bakit may deprive yung liberty ng tao, and dapat ito ay compliant sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang eh. Duterte is still an accused person. Hindi pa po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya, applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kayo naman mga law din dyan. Well, don't use your emotions. Use your logic. Okay. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga pulis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka. Okay, may mga pa-comment pa ka pa na international law. Hindi mo naman alam yung international law. Enrile, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos mio. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC, dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa aeroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita niyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig kayo really, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. In really, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin niya? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly
before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo. Binayolate nyo yung law. Number 1 violation. Hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. Even from, I don't know, hindi naman yata abogado ito si Sas, but even from a non-lawyer, but a learned... International relations expert yan. A learned person at nagbasa ng applicable law in this particular case ay very clear. And so many other lawyers, even with due respect, a certain attorney Libayan, as si Mang Rene, yung mga vloggers na ikangay nagsasabi din ng mga magagandang komentaryo, ay kikriticize nila si Lucaret Castro kasi ito rin ang pinagmalaki ni Castro na ang competent authority daw ay doon daw sa dadalhin daw si Duterte doon at doon daw dadalhin sa isang court sa Hague bago dalhin sa ICC. Yun daw ang ibig sabihin. Si Castro. Si Castro. At pinagtatawanan. She is now the butt of jokes of so many bloggers and podcasters. Dati mataas ang tingin ng mga vloggers, mga commentators or kay Claire Castro. Ngayon, pinagtatawanan na nila Libayan at mga iba-iba pa, si Teacher Mark, lalo na si Maharlika at yung mga iba pang mga competent na mga abogado. So, ito po, pagdating ni PRRD, hindi lamang dito sa ating bansa. Kayo, mapagmasid kayo. Kasi marami ngayon ang mga Pilipino na nandyan
sa kalye, nandyan sa EDSA, nandyan sa liwasan. Mayroong mga activities sila. Dahil hindi nila matanggap ang pambababoy ni Marcos sa ating dating Pangulo. Hindi mananalo itong bangag na Marcos na ito kung hindi nagpaguyo si Sara Duterte sa kanya na tumakbong Vice Presidente. Kasi Marcos did not have the numbers until Sara joined. So, in other words, walang utang na loob. Pero dahil bangag, ang dali-dali na irritate sa mga political criticisms, he is exercising his vengeance. But mabuti sana kung it is well thought, it is well studied. Pero kung pabalang-balang na aresto at uutusan mo yung isang henchman na he only has a sheer brute power, walang dalang utak, tinanong ni Duterte, mayroon ba? Hindi naman nasagot. Anong mangyayari sa ating bansa? Kaya kayo, mga kababayan, I'm calling on all loving and democratic Filipinos na magkabuklod-buklod tayo ngayon at i-renounce natin itong hahasi ng lagim. How do you put it, paring Ado? Well, it's really about time na magsama-sama ang lahat to stop this madness. Madness na ho ito dahil na nagpapatakbo ng ating bayan does not have the capacity to lead, no? For whatever reason. Meron na ba kayong nakita na nagawa itong gobyernong ito? Magtatatlong taon na, wala pa hong nangyayari. In failure to launch. And that is in the area of governance. Pero, kung wala siyang nagawa, siguro mapapatawad natin siya dahil siguro mahirap ang buhay ngayon. Maraming factors. Pwede natin siyang bigyan ng benefit of the doubt. Pero kung nanggugur-gur pa rin ho siya, katulad ng ginawa niya, hindi lamang dito kay Kibuloy, kundi sa ating pinakamamahal na dating Pangulo, si Duterte. He had all the chances. Wala na. He had already tapos na. 3 Tama years. na. He had delivered already 3 sonas. And in fact, pinagtatawanan, although the psychopaths, they were clapping and clapping, pero ang Diyos ay hindi natutulog. Pinadala ang isang bagyo at yung pinagyabang niyang 5,500 flood control ay nabisto na there was no such thing as 5,500. So ano pang, this is just one of the very many things that Marcos was lying. First, he lied about the impeachment of Sara. It's now a storm in the teacup. It does not give any Filipino. And yet, he was double talking. Pati ang iglesia was carried over to support his statement. Pero what happened? Binudol din niya. Ito na naman. It's a pattern of saying so many times na ang ICC hindi makapasok sa atin. Walang departamento, walang ahensya, walang instrumentalidad ng gobyerno na makipag-ugnayan. Pero what's the end of it? In fact, it's not any government agency or instrumentality or department. It is him himself. Siya mismo ang nakipag-ugnayan sa ICC and the guys na Interpol daw. Pero the beneficiary is still ICC. Can you imagine? Which has no jurisdiction over our country. Ang laking kaso, international case, titirahin mo sa technicality. Excuse me.
Hindi ka naman. Ay. So, ginuguyo, mga kababayan, ginuguyo na niya talaga ang taong talagang bayan. lokohan na ito. It has come to a point that we cannot move further. 3 more years of excruciating pain mabigat ng dalhin to. In every Filipino. So, kayo po, mapagmasid kayo, kung kayo dyan ay magkasama-sama, siguro by 6 p.m. tonight or by 6 p.m. tomorrow, ring your bell or ring your cell phone. Sabay-sabay tayo. Or perhaps you can blow the horn of each and every car by every Filipino. Ipapatunugin niyo as a sign of protest. You know, when Ninoy Aquino was killed, and the father of Marcos, Marcos Sr., cheated on the election, the people have spoken. Nagkabuklod-buklod po ang taong bayan. Nagkaisa po ang taong bayan. At nagkasama-sama sila sa isang lugar. I mean, history has its own way of repeating, mga kababayan. So, let us not be feared by anything. So long as we believe in our freedom, in our rights, the right of speech, right to assemble peacefully, to express our grievance, then that is our time to make the first step towards that, to protect our rights, mga kababayan. And I think the hand of God is already showing here. No? Meron akong isang anecdote na galing kay Cardinal Sin na may nagdadasal daw na Lord, hindi ako tumama sa loto. Lord, hindi ako tumama sa sweepstakes. Sabi ni Lord, pero gusto naman kitang manalo, pero ano ba problema? Bumili ka ba ng ticket? Sabi nung tao, hindi ho. Paano ka mananalo kung hindi ka tataya? Ito ho, this is the time na kailangan tumaya tayo dito para sa ating kinabukasan. Alisin natin ang cancer sa ating kapaligiran. The cause of the problem lies in Malacanang itself. This president has espoused sovereignty daw. He wants to protect the sovereignty of this country, and yet he failed in his primary duty to protect a citizen at pinadala niya sa ibang bansa, sa foreign power. Yan ba ang soberanya, Mr. Marcos? We are not even in a state of cancer. It's more than that. Our country in a state of leprosy. Grabe na. Naging leprosy na ang kumakalat ngayon sa ating bansa. So, even foreigners would not want to be dealing with us. And yet, yung mga Pilipino na nasa abroad, una pa silang nagpapakita. Ipakita natin ang suporta sa ating Pangulong Duterte. Anywhere in the world. Within 24 hours, nag-mobilize. Ito, nagsama-sama ang mga Pilipino. Kung may pagmamahal kay Marcos at sumasang-ayon sila sa ginawa ni Marcos, may Pilipino kaya na lalapit doon? Baka murahin pa si Duterte. Pero ito ang mga Pilipino. Look at them, mga kababayan. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama, Pilipinas.
sama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. If you did good things in the past For the people. it will bring it back to you. Blessings. So, yun po mga kababayan, mapagmasid lang tayo. May mga signals na manggagaling sa mga kaibigan at mga kamag-anak, mga kapitbahay, at magkapit-bisig po tayo. May mga panawagan that will come to you to unite as a Filipino, to protect the sovereignty of our country, to protect our democracy, to protect each Filipino from harm. Kailangan po magsakripisyo tayo isa't isa at sumama po tayo doon para iparating ang ating damdamin. Yun lang po mga kababayan. Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Dito po tayo sa Iparas kay Paras.